Hindi may kakaila na lahat ng pamilya ay gustong maging kumpleto at masaya, yung tipong salo-salo sa pagkainan. Ngunit paano kung isang araw, pagmulat ng iyong mga mata, wala pala ang taong naging haligi ng inyong tahanan? Tunghayan natin ngayon ang kwento ni Monica at Johnny, dalawang magkapatid na lumaki sa piling ng ina, ngunit hindi naman naging maganda ang kanilang buhay. Tara, samahan niyo ako sa isang nakaka-inspire na kwento na may kalintulad sa tuwang kwento ng buhay. Hindi matanggap ni Monica nang iniwan sila ng kanyang ama, kaya naman bilang panganay na anak ay sinakripisyo niya ang sarili para sa ina at nag-isang kapatid. Gusto niyang itanong sa kanyang inang si Raquel kung ano ang naging dahilan ng pag-alis ng kanyang ama, ngunit walang naging imik ang ina nito. Kaya naman wala siyang nagawa kundi tulungan na lamang ang ina sa pagbebenta ng mga kakanin sa palengke para lang may salba ang kanilang pang-araw-araw na kailangan. May pagkakataon na hindi may wasang managinip itong si Monica na nasa loob sila ng isang sasakyan habang nagmamaneho ang kanyang ama. Masaya sila sa kanilang panaginip. Pero pagmulat ng kanyang mata, pawang kasinungalingan pala ang lahat ng iyon. Nay, sabihin niyo nga sa akin, iniwan ba talaga kami ni tatay? Bakit lagi ko siya napanaginipan? Sabihin sa akin totoo. Monica, hindi mo na kailangan pang malaman ang lahat, ang nakaraan. Nay, may karapatan din akong malaman ang lahat ng iyon. Si tatay ba talaga ang may pagkakamali? Kaya tuloy parang siya na ang padre de pamilya. Mahal niya ang kanyang kapatid, kaya naman ay gagawin niya ang lahat para makapagtapos lamang ito ng pag-aaral. Isang umaga noon, habang nasa pwesto itong si Monica, narinig niya ang kapwa tindera sa palengke na nagtsismisan. Alam niya na siya ang pinag-usapan ng mga ito. Dahil hindi niya nakaya, nilapitan niya ang mga ito. Excuse me mga ale, mukhang ako yata ang pinag-usapan niyo. May nagawa ba akong masama sa inyo? Wala naman iha, pero alam mo, sayang ang ganda mo. Alam mo, kamukha mo pa naman ang tatay mo. Anong alam niyo sa tatay ko na walang pakialam sa amin? Nako Monica, matagal namin gustong sabihin ito sa'yo, pero baka pag nalaman ito ng nanay mo ay kami pang masisi. Manang pakiusap, ano ba talagang totoo? Monica, alam mo noon, hindi naman talaga ganito ang buhay niyo na magkapatid. Alam mo bang mapera ang tatay mo Rolando? Maganda ang bahay at merong sasakyan. Pero dahil sa hindi makontento ang nanay mo, naglandi pa ito ng ibang lalaki. Kaya naman, pinalaya siya sa pamahay na yon. Ngunit ang masama pa nito ay dinala kayo na magkapatid. Sumama siya sa kanyang kaluguyo, pero anong nangyari? Iniwan niya kayo matapos makatanga ito ng malaking halaga sa nanay mo. Paano nangyari yun, Manang? Alam mo iha, bata ka pa noon. Namasukan ako bilang katulong sa nanay mo. Pero ang totoo, napunta lamang sa lalaki at pagsugal ang natupag ng nanay mo. Mahal kayo ng tatay niyo na minsan nga makausap ko siya sa phone. Nagmakawa sa akin na itakas ko kayo para sa kanya, pero natakot ako. Kaya mula noong nalaman ng nanay mo na nakipag-usap ako sa tatay mo, pinalas niya ako doon sa bahay. Kaya mula noon, wala nang balita sa inyo. Manang, hanggang ngayon ba, may balita ka pa kay tatay? Wala na iha. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi na rin napanam sa akin ng tatay mo. Ang huling balita ko na lamang ay nagkasakit ito. Napaluhan na lamang itong si Monica sa kanyang nalaman. Kaya pala lagi siyang nanaginip noon na kasama niya ang buong pamilya. Totoo pala ang lahat ng iyon, ngunit dahil sa kanyang ina, nasira ang magandang buhay nila. Sobrang pagod nitong si Monica sa maghapong pagtitinda sa palengke. Samantalang ang ina nito nasa bahay lang naghintay kung anong oras ito nauwi. Dinaanan mo na niyang kapatid bago sila tuloy umuwi sa kanilang bahay. O kumusta ang pagtitinda mo anak? Baka may pera ka dyan. Pahingin naman ng 300. Pambayad ko lamang sa utang. Nay, 300 lang din ang nakita ko. Para lamang ito sa atin sa pagkain natin. Monica naman, ibibigay mo ba sa akin o hindi? Nay, alam ko naman na isusugal mo lamang ito. Hindi ka ba nawa sa buhay natin kung bakit tayo naging ganito? Anong ibig mo sabihin, Monica? Alam ko ng lahat, Nay. Nagkunwari pa kayong iniwan tayo ni tatay, pero ang totoo, pinalayas ka dahil sa pagkiapid mo sa ibang lalaki. Hindi sana ganitong buhay natin, ng kapatid ko. Bakit niyo pa kami dinamay dito? Maganda sana ang buhay namin kasama ang tatay namin. At sino naman ang sabi sa'yo niyan sa mga bagay na walang katotohanan?
Nay, may nagsabi sa akin pero hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ito. Bakit mo ito nagawa sa amin, Nay? Nilihim sa amin. Iha pala kaiba ang pakiramdam ko. Monica, hindi mo na makita siya. Nay, bakit kayo naging maramot sa pagmamahal kay tatay? Hindi ka ba masaya kapag masaya kami? Hanapin ko si tatay. Sige, gawin mo ang gusto mo, total naman ay malaki ka na. Pero kung ano man mangyari sa'yo, huwag mo kami damay na kapatid mo. Ngayon lang nalaman ni Monica ang totoong ugali ng kanyang ina. Kaya naman muli itong nagtungo sa palengke kung saan niya nakausap ang ginang. Ate, pakiusap naman oh. Baka may alam kayo kung saan nakatira ang tatay ko. Alam mo ba ang gusto namin siyang makita? Iha, hindi ako nakasigurado kung hanggang ngayon ba ay nasa bahay pa siya ngayon. Ito nga pala ang address ng iyong ama. Sana lang ay magkita kayo doon. Pero sa pagkakaalam ko lamang ay meron nangyari sa kanya. Hindi nga nagpaligoy-ligoy pa itong si Monica. Sinimulan niya ang paghahanap sa kanyang ama sa address na binigay nito. Ngunit pagdating niya sa naturang bahay ay walang katao doon. Isang malaking bahay na mukhang pinamana pa ito mula sa ninuno nito. Maya-maya pa na isang ginang ang nagbukas ng gate at isang katiwala lamang ito. Magandang araw po, ma'am. Itatanong ko lang sana sa inyo kung narito ba si Rolando Montemayor? Iha, si Rolando ba ang hinahanap mo? Ilang taon na siyang wala rito. Matagal namin siyang hinahanap mula noong iniwan siya ng kanyang pamilya. Bakit mo siya hinahanap, Iha? Ano sadya mo sa kanya? Ma'am, si Rolando Montemayor po. Siya po kasi ang matagal ko nang hinahanap na ama. Ibig sabihin ikaw anak ni Raquel? Opo, ma'am. Ngayon ko lamang nalaman totoo. Nako, senyorita. Mahal na mahal kayo ng papa mo. Alam mo bang buwan-buwan siyang napapadala ng pera sa inyong dalawa na kapatid mo? Pero napunta lamang ito sa lahat na pagsugal ng nanay mo. Kaya napagpasya ng tatay mo na huwag nang magbigay ng pera. Pero ilang buwan din ang nakalipas, biglang naglaho ang iyong ama. Nabaltaan na lang namin na nabaliw ito dahil sa pag-iwan ng pamilya. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin siya dahil yun ang bilin sa akin ng mga magulang bago ito pumanaw. Paano ko malaman na ikaw talaga anak nila? Alam mo bang marami nagsipunta rito at nagsasabi na silang anak pero hindi ako naniwala. Gusto ko munang makita ang kapatid mo at larawan ng iyong ina bilang ebidensya na ikaw ba talaga ang anak nila? Sige manang, babalik pa ako dito. Umalis na itong si Monica. Sa wakas ay natunto nito ang tahanan ng kanyang ama ngunit wala ito doon. Kapag napatunayan na nito ang lahat, tutulong siya sa paghahanap sa kanyang ama at kapag nangyari iyon, isang malaking selebrasyon ang magaganap. May pag-asa pa kayang muling magkatagpo ang landas na mag-ama? Ano kaya ang sunod na hakbang ni Monica? Matapos nila mag-usap ni Manang Vivian, umalis na itong si Monica. Hindi niya alam kung muli pa itong makita ang kanyang ama. Sa kanyang paglalakad sa di kalayuan, napansin niya ang isang matandang lalaki habang nakaupo lamang ito sa gilid ng kalsada. Sinilip niya na mabuti kung sino ito dahil tila kahawig ito sa kanyang ama. Hindi nga siya nagkamali. Ito nga talaga ang kanyang ama na matagal niya nang hinahanap. Sobrang dumi ng kasuotan na halos ilang taon na itong walang linis sa katawan. Tay Rolando, mabuti naman po at nakita ko na kayo. Sino ka? Hindi kita kilala. Tay, sumaki sa akin. Uuwi na tayo. Hindi kita kilala. Nasaan ba ang anak ko? Isawaloy mo sa akin. Inaka mo, di ba? Tay, gusto mo bang makita ang mga anak mo? Tara, ituturo ko sa inyo. Talaga? Alam mo kung nasaan ang mga anak ko? Sige, sasama na ako sa iyo. Sobrang sakit ng naramdaman ni Monica nang makita ang kalagayan ng kanyang ama dahil sa ginawa ni Raquel kung bakit tuloy nagkaganito ang kanyang ama. Mabuti na lamang ay pumayag itong si Rolando na sumama sa kanya. Dahil pumayag itong sumama sa kanya, agad silang nagtungo sa kanilang mansyon para malinisan ito at madala sa isang rehabilitation center. Laking tuwa naman ng kanilang katiwala na si Manang Vivian dahil sa loob ng ilang taon nilang paghahanap, si Monica pa mismo
ang nakatagpo sa kanilang ama. Manang, gusto ko munang kunin ang kapatid kong si Johnny. Gusto kong ibalita sa kanya na nakita na natin ang tatay namin. Sige Monica, ako na magdala sa kanya sa rehabilitation center. Sana lang manang makarecover si tatay. Monica, ang mahalaga ngayon dito ay makita niya kayo dito araw-araw. Yung mga old memories niya ay mapalitan ng bagong memory. Hayaan niyo manang, babalik din ako dito kaagad. Hindi nga nagsayang pa ng panahon itong si Monica. Agad niya sinundo ang kapatid sa eskwelahan. Dahil pumasok ito mag-isa at wala naman lang kasama, lalo na ang kanyang ina. Ate, mabuti naman at narito ka. Alam mo ate, muntik pa nga ako kaninang mahagip ng sasakyan. Mabuti na lamang at may humawak sa akin. Ate, bakit ganun si nanay? Simula pa noong una pa lamang ay hindi niya tayo tunuring na anak. Johnny, sumama ka sa akin. May dapat kang malaman. Buhay pa ang tatay natin. Talaga ate? Nasaan na siya? Yun nga lang, wala siyang sariling katinoan ngayon. Dahil din sa kagawa ni nanay. Sige ate, gusto ko siyang makita. Nagtungo na nga sila sa lugar kung saan dinala ni Manang Vivian itong si Rolando. Sir, ma'am, may pag-asa ba bang bumalik ang dating katinoan ng tatay namin? Iha, hindi kami nakasigurado pero kung patuloy niyong ipaalala sa kanya ang mga masayang araw noon, posible na manumbalik ang kanyang alaala. Kaya sikapin yung palaging nasa kanyang tabi ng tatay mo nang sa ganun ay muli kang maalala. Manang Vivian, ito nga palang kapatid kong si Johnny. Ate, sino siya? Johnny, siyang katiwala ni tatay sa mansyon. Hello po Manang Vivian. Monica, Johnny, kailangan ko talaga ng tulong niyo. Kapag sakaling bumalik na ang alaala ni Rolando, meron tayong mahalagang gagawin at pag-usapan. Ilang buwan ang ginawang pagsakripisyo ni Monica para muling makausap ng maayos ang kanyang ama. Dahil na rin sa palagi itong naroroon sa kanyang tabi, kung kaya naman ay hindi nasayang ang kanilang pinaghirapan. Manang Vivian, anong ginagawa natin dito? Si Rolando, mabuti naman po at nakilala niyo ako. Manang, kumusta na sina mami at daddy sa mansyon? Sir, ilang taon na kayong nawala sa sarili niyo. Ang totoo, wala na ang mga magulang niyo. Alam kong malungkot ito pero alam mo bang narito ngayon kasama natin ang dalawa mong anak na sina Monica at Johnny? Vivian, totoo ba yung sinasabi mo? Kung gano'n, nasaan na sila? Maya-maya pa lumapit ang dalawa sa kanilang ama. Tay, kumusta na kayo? Ang saya po namin dahil sa wakas, nagkita na po tayo sa tagal ng panahon. Monica, Johnny, asensya na kayo kung nadamay pa kayo sa problema namin ng nanay nyo. Hindi nyo man lang naranasan ang magandang buhay. Tay, alam na namin ang lahat. Nakwento na sa amin ni Manang Vivian kung bakit kayo nagkaganito. Kumusta naman ang nanay Raquel nyo? Ayun tay, nasa bahay pa rin siya pero ang sama ni nanay dahil sa loob ng mahabang panahon, nilihim niya sa amin ang lahat ng ito. Tay, gusto namin makasama ka. Monica, hindi nyo lang alam na matagal ko na itong pangarap na magkasama tayo. Siguro nga nabalo ako sa kaisip noon sa inyo at hindi ko ito kinaya. Pero dahil nandito na kayo, hindi na ako papayag na muli kayo mawala sa akin. Si Rolando, may dapat po kayong malaman. Pero kasing inabot sa akin ang mami at daddy nyo bago sila pumanaw. Sige Vivian, sabi mo sa amin. Sir, narito nga pala ang isang sulat at nagsasabi ng kapag nakita nyo na ang inyong mga anak, makuha nila ang kanilang pamana wala sa inyong angkan. Tay, paano naman si Nanay Raquel? Johnny, kung naging maganda sana ang trato ni nanay nyo,
at hindi siya sumama sa ibang lalaki, siguro hanggang ngayon ay masayang pamilya natin. Kaya mula ngayon mga anak, dito na tayo tumira sa mansyon. Ikaw Monica, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Tay, maraming salamat po. Mula noon, hindi na umalis sa mansyon ang magkapatid. Hindi na rin nila nakita ang kanilang nanay Raquel. Wala na rin itong balita kung nasaan ito ngayon. Ganun pa man, kung sakaling humingi sa kanila ng tawad ang ina nito, hindi naman sila mag-alangan na patawarin ito dahil kahit baliktarin man ang mundo, siya pa rin ang kanilang ina na siyang nagluwal dito sa mundo. Masaya ang mag-ama, bagamat iba talaga kapag may kulang sa pamilya. Pero ganun pa man, nagpasalamat pa rin sila dahil sa huli ay naging masaya naman ang kanilang buhay, kapiling ng matagal na nilang nawalay na ama. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Maraming salamat sa walang humpay na pagsuporta ninyo sa ating channel. Shoutout nga pala sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat po. Abangan po natin ang mga kwentong pag-ibig at inspirasyon sa sunod nating mga kwento. Abangan